Yo, what's up guys? Yo, welcome to my channel. Ngayon nanonood nga sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. Ayan, meron tayong susolusyon ng crown, ano? Ayan, jackhammer series ng crown, jackhammer -157 model. Instrumental siya, no? Professional instrumental speaker. Meron siyang 8 ohms impedance, 400 watts normal, 700 watts maximum niya, no? Meron siyang dalawang layer ng kanyang magnet. Tinanggal natin yung kanyang voice coil, ano? Meron tayong problema na open voice coil, ano? At wala tayong ma-reading sa kanya, matest. Ayan, tinanggal natin. So nakita natin sa kanya is nasunog yung isang linya niya, no, naputol sa puno, ano. Pero tinest natin siya. Tinest natin yung kanyang voice coil. Ang ginawa natin dito, naputol siya rito sa puno, ano. Hinila natin ng isang ikot, ano, para makuha natin tigisa. Hinila natin ito. So meron tayong panibagong kanya terminal uli ngayon, positive and negative niya, no. Yung kanyang ibabaw is positive. So ito tempolarity niya. Okay, ito ang positive niya, ito. Okay, ganyan. Wala rin naman nagbago do sa ating pagkakahila. Parehas din naman. So kuha na natin siya ng ohms, ano, kung okay pa siya nga ibalik. Kasi kung hindi, kailangan na siyang i-rewind or palitan ng bago, ano, i-order sa online. Ayan. Meron tayong jackhammer series. Ayan, at bubuin natin siya. Isa-sound check natin siya na kahit maiksi mamaya. Ito yung kanyang paper cone. Iningatan natin siya dahil medyo mahal din ito, kaya iningatan na lang natin na hindi siya masira, ano. Ayan, na perfect naman natin yung ano, ang kanyang pagkakatanggal. Walang na damage, ano, sa kanyang mga cone edge. Ayan, okay yan. So lagay muna natin dyan. Ayan, at kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang i-share and subscribe John Tech TV. At samahan nyo ako sa video ito, mga katambay, ano. At i-align uli natin itong panema. So first step natin dito, bago tayo mag-align nga pala, no, kailangan natin siyang pahiran ng pahiran natin siya ng epoxy clear. Tsaka natin ipapatuyo sa araw kahit mga kalahating oras bago natin ikabit, ano, para meron pa siyang tatag. So kuhanan muna natin siya ng ohms, kung ilan pa yung ohms niya, kung okay pa siyang ibalik or hindi na. Set tayo ng, dali natin sa may buzzer, ano, makaya namang i-read yan sa buzzer. So meron tayo na reading 8.5, 8.6 ohms. So ibig sabihin okay pa yan. So pwede pa natin siyang ibalik. Sa first step natin dyan, kailangan natin lang na madoble yung kanyang para tumibay, ano. Papahiran lang natin ng manipis na clear epoxy yung kanyang dating coil. Ayan, okay pa naman, wala naman tayong makitang sunog nya, no, unless ng pagkakaputol na kasi dito. Ayan, naputol siya rito sa puno. Ayan, dito. So ang ginawa natin, hinila lang natin siya ng isang ikot. Tigisa rin sila para mabago na parehas. Ayan, kapahiran lang natin ng epoxy clear. Ayan, meron tayong epoxy adhesive tsaka epoxy hardener. Magmi-mix lang tayo siya ng equal, ano. Dito tayo, gamit tayo ng aluminum. Dahil konti lang naman yung ating papahiran, konti lang din yung ilalagay natin. Equal siya. Kung ano yung dami nung resin niya, siya rin yung dami nung kanyang hardener, ano. Tsaka natin i-mix. Haluin lang natin na mabuting ganyan. Okay. So pagkahalo natin na ganyan,
pwede na natin siyang gamitan ng kamay, ano, para mas maiplat natin siya ng mas maganda. Uunahin kasi natin pahiran itong sa may tapat nito para hindi na siya gumalaw uli, ano. Ayan, pahiran lang natin ganyan. Saka natin lalagyan ng tape na panibago. O, yung mga nasunog na, ano, yung mga nasirang tape niya, yung papalitan natin siya ng paper tape. Ayan, ganyan lang. O, papahiran na rin natin yung kanyang voice coil. Manipis lang naman yan. Ayan, ganyan lang. Para manumbalik pa uli, ano, mas matatag siya, no. Ayan. Dahil itong voice coil ito yung original na voice coil ni Jackhammer 157. Para hindi na tayo magpalit, para tumibay, ganito lang ating gagawin. Ayan, pahiran lang natin siya ng manipis na manipis. Okay, tapos yung sa may dugtungan niya medyo ngumanga nga. O, ayan, o. Kailangan natin siyang malagyan ng adhesive, ano, ng epoxy clear. Ayan, kabilaan yan, para tumibay pa siya. Yan lang ang remedyo, kasi ang original ng voice coil ng Jackhammer 157 is 1,200 yung original, ano. Yung replacement nito nagko-cost siya ng 600 to 700. Ayan, yung kanyang price. May replacement naman mas mura, pero hindi natin alam kung sigurado may magbabago, ano. Pagka ganyan nagpapalit na tayo ng voice coil, sigurado may magbabago dyan. So yan na hindi natin magagarantiyahan, ano, matitiyak pag nagpalit tayo ng voice coil kung babalik pa yung kanyang dating performance, ano. So dito babalik natin yung dati, dahil may na-reading tayong 8.4, 8.6 ohms. Ibig sabihin good pa, no, hindi pa siya shorted. Patutuyin lang natin siya mga kalahating oras, ibilad natin. Yung kanyang spider naman, good din. Check na natin na okay pa. So, pag nabinalik natin yun, medyo masikip yan, ano. Tasabit yung ating coil, baka magasgas. Hindi na natin kailangan bawasan ito, ano. Naitutupi naman yan. Ayan, lumalaban naman itutupi. Aalisin lang natin unti-unti yung matigas na dating na to yung pandikit niya, no. Mas maganda, unti-unti lang natin siyang ganyan, alisin lang natin yung matitigas na pandikit, ano, yung mga dating ginamit, para maitupi natin ng konti yan. Ayan. Hindi na natin kailangan bawasan pa yan. Okay, babalik din naman yan sa dati mamaya, para pikit na pikit yung ating voice coil, wala siya magiging gap, ano. Tulad ng ating mga nakaraang video, siyempre gagayak natin yung ating gagamiting pang-align, ano. Ayan. Gumagamit tayo ng isang yung film ng ating mga lumang ginagamit ko, no, kung hindi yung liha, yung film ng x-ray na mga luma. Ayan, saktong sakto lang yan na pang-align natin mamaya dito. Ayan. Okay.
Pwede na rin natin siyang panlinis, ano. Pwede natin gamitin panlinis para matanggal natin yung mga dumi-dumi dyan, or gagamit tayo ng tape. Ganyan lang, may tayong tape, ayan, ganyan. Kukunin natin yung mga dumi, ano, didikit dito yung mga dumi na yan, ayan, tsaka natin siya ganyan. Ayan, kakapit na lahat ng dumi niya. Ayan, no? Okay, baliktarin lang natin. Ayan. Ayan na lahat ng dumi. Ulit-ulitin lang natin hanggang sa wala na tayong makuha, no? Natuyo na yung ating voice coil, ano. Ayan, oh. Napahira na natin siya ng manipis na epoxy clear. So babalik na natin siya, no. Tutupi lang natin ng konti ito para hindi sumayad yung ating coil, para hindi magasgas, ano. Medyo masikip kasi yan, merong pandikit na mga yung dating tumigas na pandikit niya. Ayan. Tapat lang natin dito yung terminal niya saan niya kalagay yung pigtail, ano. Ayan, okay na siya. Maluwag na maluwag yung kanyang taas. Check natin para maibalik natin yung dati. Yan. Okay, ito yung ating ginayat na pang ano niya, pang align natin yung film. Yung film ang aking ginamit. Depende kung ano available na pwede nyong gamitin, ano. Yan, sakto lang yung 3 piraso na ginunting ko, na isunukat ko. 3 lang ako ilalagay. Ayan. Okay, sakto. Itataas lang natin ng konti para maibalik natin yung dating alignment niya. Nakaangat lang ng konti, ano, dun sa level ng voice coil. Ayan yung tinupi natin kanina, unti-unting bumabalik, ano. Iniipit niya uli yung voice coil natin. Ayan. So na-align na natin yung ating voice coil. Maglalagay na tayo ng uli ng pandikit dito sa kanyang paikutan.
So nalagyan na natin ng pandikit yung paikot niya, no? Antayin lang natin siyang matuyo mga 5 to 10 minutes. Ayan, okay, at babalikan natin siya 5 to 10 minutes. So tuyo na yung ating nilagay na pandikit sa ating spider to voice coil, ano? Kaya babalik na natin yung kanyang cone. Ang first lang nito is kailangan natin lagyan agad ng ano na to, no? At ibabalik na natin. Kaya natin ng rugby, ano? Rugby ang gagamitin natin sa kanyang cone edge. Ayan, nalagyan natin siya ng rugby. Medyo kakapalan lang natin ng konti para mas maganda yung kapit niya, no?